Lumalala ang iyong likod kapag pagod ka, nag-aalala, galit o stressed. Hindi ito guni-guni lang, may paliwanag ito. Sa video na ito, malalaman mo ang madaling paliwanag kung bakit ito nangyayari at mga ehersisyong makakatulong magpagaan ng sakit sa bahay mas mabilis pa kaysa gamot. Hindi mo kailangan maging bata, payat o flexible para gawin ang mga ehersisyong ito at maramdaman agad ang ginhawa. Bakunin! Ang stress at pag-aalala ay nagpapalala ng sakit sa dalawang paraan. Una, sa mas mahirap at stressful na araw, kapag galit tayo, mas nagiging sensitibo ang ating otak. Parang nilalakasan ng mga nerbiyo ang sakit. Isa pang nangyayari ay tumitigas at tumitense ang mga kalamnan. Kaya mas matigas ang gulugod at tumataas ang pressure sa mga disc at kasukasuan. Ngayon, gagawin natin ito ng sunod-sunod. Ang mga ehersisyong ito ay tutulong sa ugat at kalamnan ng tatlong mahalagang bahagi ng gulugod. Parang narinig ko sa audio ang motor na yan. At magsisimula tayo sa itaas sa bahagi sa pagitan ng ulo at leeg. Mahalagang bahagi ito dahil dito, kumbaga nagsisimula ang mga kalamnan na bumababa papunta sa gulugod. Pero ito rin ang bahagi kung saan dumadaan ang vagus nerve, ang mahalagang ugat para sa pagpaparelax ng katawan. Gagamitin natin ang mga hindalaki natin, ang mga pad ng mga ito. Gagawa ka ng maliliit na galaw, magsisimula sa antas ng tainga na parang dumadaan sa ilalim ng ulo, sa ilalim ng bungo. Sundan mo lang, hanggang sa gitna at gawin mo rin ang parehong bagay sa kabila. Gagawin mo ito ng dahan-dahan. Isa itong mababaw na masahe na unti-unting lumalalim. Mararamdaman mong unti-unting nawawala ang tensyon. Mas madali ang pagmamasahe at mas magiging malambot ito. Ganito rin ang nararamdaman natin kapag nagre-relax ang mga kalamnan. Kung may parte na mas masakit, bawasan mo lang ang diin. Kapag narating mo ang masakit na bahagi, hinaan mo ang puwersya at pagkatapos ay dahan-dahang dagdagan ulit ang diin. Dapat komportable ka mula simula hanggang dulo. Gagawin mo at ulitin ang galaw na ito, may ritmo, walang pagmamadali, sa loob ng 1 minuto. Nagustuhan ko ito! Ang susunod na hersisyo ay para sa gitnang bahagi ng gulugod at sa kalamnang tinatawag na diaphragm. Bukod sa pagpaparelax nito, papatahimikin din natin ang paghinga. Magkakaroon tayo ng pangkalahatang pangpaparelax at emosyonal na regulasyon. Hihiga ka sa posisyon na komportableng-komportable para sa'yo. Maari kang gumamit ng unan kung gusto mo at pwede mong itiklop ang mga binti mo at ipatong sa ibabaw ng unan. Ididikit mo ang palad ng kamay mo sa balat, sa gitna ng dibdib mo, gagawin ko ito dito sa ilalim ng damit ko. Kasi sa totoo lang, ayoko masyadong ilantad ang sarili ko ng ganito. Wala lang talaga akong mapaglalagyan ng mikropono. Ilalagay ko yung isa kong kamay dito sa ibabaw para makita mo. Pero isipin mong pareho kong kamay ay nakadikit sa dibdib ko, okay? Magpapahinga ka lang tapos gagawa ng mga bilog, tingnan mo. Hihilahin mo ang balat sa lahat ng direksyon habang lumalaki ang bilog. Gawin mo ang bilog ng kasinlaki ng kaya mo, ng dahan-dahan at nakaka-relax para makatulong. Sabayan natin ito ng paghinga. Sulitin mo bawat paghinga palabas, samantalahin ang alon ng pagre-relax. Gagawin mo ito ng walang pagmamadali, walang pilitan. Panatilihin mo ang pinakamabagal na ritmo na posible. 10 beses sa isang gilid at pagkatapos 10 beses sa kabila, ganito, mas lalo pang gumanda. Ang dulo ng gulugod ay isa pang mahalagang bahagi na kailangan nating pagtrabahuhan. Una, dahil ito ang sumusuporta, ito ang sandigan ng buong gulugod. Pangalawa, mula sa bahaging ito, lumalabas ang iba pang mga nerbiyo ng parasympathetic nervous system. Yung mga nerbiyong nagpapabagal ng ritmo ng ating katawan at parang inihahanda pa tayo para matulog. Gagamitin natin ang mga buko rito sa ating mga kamay para gawin ang masahe at ehersisyong ito, Gagawin mo ito sa ganitong paraan, parang gumagawa ka ng letrang V. Ilalagay mo ang mga kamay mo sa bandang likod, mga kasing taas ng sinturon. Ayos ba? Kapag inilapat mo na dito,
Ang bahaging ito ay eksaktong mapapatong sa ibabaw ng sakrum, kaya panatiliin mo lang ang posisyong ito. Hihiga ka sa mga kamay mo. Alisin ko lang ang unan para magalaw natin ang mga binti. Ayos ba? Humiga ka ng dahan-dahan at hanapin ang komportableng posisyon. Sa posisyong ito, hayaan mo lang na bumagsak ang mga binti at tuhod mo sa magkabilang gilid. Gawin mo lang ang pag-ugoy na ito hanggat hindi ka naiistorbo. Ayos ba? Panatilihin ang maayos na ritmo at mag-relax. Kung kaya, pwedeng pababain ang tuhod hanggang ibaba. Hanggang sa tumama ito sa kutson, sofa o higaan. Ang mahalaga ay gawin ang galaw na ito sa isang nakaka-relax na ritmo at hanggang sa kung saan ka komportable. Gawin ito ng 10 beses bawat gilid. Huwag mag-alala kung malito o makalimot ka sa bilang. Gawin mo lang ito hanggat nararamdaman mong kailangan mo pa. Habang nakaka-relax pa para sa'yo. Habang pakiramdam mo ay kailangan pa ng katawan mo ang galaw na ito. Ang masarap na pag-ugoy. Ipagpatuloy mo lang. Pero may mga tao talagang gusto ng eksaktong bilang ng ulit, kaya gawin mo ito ng 10 beses. Pagkatapos, panatilihin ang mga kamay sa parehong posisyon. Kung kailangan, pwedeng magpahinga saglit ang mga kamay tapos gagawin natin ang galaw sa bawat binti. Tingnan, iunat at ibalik ang binti. Mararamdaman mo ang galaw doon kung saan nakapatong ang gulugod mo sa kamay mo, ang galaw ay nangyayari sa kasukasuan ng sacroiliac, umaabot hanggang sa sakro. Tama. Gawin mo rin ito nang hindi nagmamadali sa parehong paraan hanggang sa komportable ka, hanggang hindi ito nagdudurot ng sakit o hindi komportable at sa isang kaaya-ayang bilis para sa iyo. Pwede mong gawin ito ng mas mabilis o mabagal kaysa sa ginagawa ko ngayon. Dito, pinagsasama natin ang ehersisyo ng paggalaw ng mga mahalagang kasukasuan na ito sa isang masahe sa bahaging ito. At iyan ang magdudulot ng ganitong epekto. Maabot ang mga nerbiyos na ito na nagbibigay ng pagpapahinga sa katawan. Normal lang na pagkatapos ng ehersisyo ay makaramdam ka ng antok, parang inaantok ka. Sinyalis siya na na-activate ang tamang nerbiyos. Bukod sa stress, ang hindi maayos na tulog ay nagpapataas ng sensitivity, kaya mas ramdam natin ang sakit. May 2 minutong routine para matanggal ang tensyon sa likod buong araw at makatulong sa mas magandang tulog. Ituturo ko ito sa video, i-click lang dito sa screen. Kapag bas relax at maluwag na ang likod mo, i-share ang video na ito sa kakilalang stress, may sakit sa likod, o may problema sa gulugod. Yun lang ang hiling ko. Ipagpatuloy natin ang kabutihan. Hanggang dito na lang ako, malaking yakap at hanggang sa susunod. Mabilis lang ito. Maganda ang mundo ngayon, Sebastiao.